Ngayon, naituro ko na sa iyo ang lahat ng alam ko o lahat ng dapat kong ituro sa iyo. Siguro naituro ko na ang lahat ng kailangan kong ituro sa iyo, maliban na lang sa nakalimutan ko at maliban sa hindi ko pa alam. Ang gagawin ko naman sa iyo dito ay mula sa part na ito ay ititrain ko rin yung bulayat mo at dapat gayahin mo rin ito. Kumuha ka ng papel at gayahin mo rin itong ginagawa ng kamay ko para masanay ka rin sumulat at masanay ka rin bumasa. Hindi lang sa pagbabasa, pati sa pagsusulat ay masanay ka. Ulitin ko, ang paraan para ikay masanay bumasa ng Quran ay magbasa ka ng Quran araw-araw. Kung hindi mo kayang ulit-ulitin ang isang page sa loob ng isang araw, ay kahit kalahating page lang, ay basahin mo ng ulit-ulitin mo yung kalahating page. At masanay ka rin sumulat. Ipapakilala ko sa iyo ang mga sura mula Suratul Fatiha hanggang sa Suratul Nas. Kaya magsisimula tayo sa Suratul Fatiha. Alif, Lam, Fa, at saka Alif. Ito ay Ta, Ha, Ta marbuta ang tawag sa Ta na ganyan. Yan, 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 yan. Ganyan ang pagkakasulat ng ito ay Al-Fatiha. Al-Fatiha. Ulit-ulitin natin. Alif, Lam, Fa, Ta, Ha. Ta marbuta yung tawag sa ganyan ha. Yan ay Ta. Ito yung bawil. Ito yung bawil ng Ta. Ito yung bawil ng Ha. Ganyan na. Wala nang bawil yan. At pwede ka rin mag-adjust ng pagkakasulat. Pwede ganyan ang gamitin mo. Halimbawa, Alif, Lam, Fa. Ito ay Ta, Ha. Pwede ganyan ang pagkakasulat mo. Pwede ganyan. Yan. Itong bawil ng Ta, ito yung bawil ng Ha. Ganyan. Pwede ganyan. Yan. Ganyan. Yan. Al-Fatiha. Pansinin mo ha. Kailangan masanay ka rin sumulat. At ito naman kapag makita mo sa Quran, ito sila. Ito yun. Ito ang Al-Fatiha. Al-Fatiha. Kaya pansinin mo ha. Al-Fatiha. At ito naman siya kapag sa page mo itong makikita. Ito ay nasa table of content ito. Ito siya. Surah Al-Fatiha. O di kaya ay pwede mo sabihin na Suratul Fatiha kapag diniretso mo. Yan. At ipamiliarize mo na lang, kilalanin mo na lang sa iyong bulayat itong ganito kasi mahirap din kapag intindihin mo pa kasi maraming mga iba't ibang sign. Ang importante, alam mo na ito ang Suratul Fatiha. Na ito naman kung babasahin, pakinggan mo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itinuro ko sa part 18 kapag silang mga vowel na yan at ang nun na yan ay kapag sila ay babangga sa letrang ba. Tinuro ko yan kung paano bigkasin. At itinuro ko rin sa part 19 kapag sila rin na mga yan ay kapag sila ay babangga sa apat na letrang ito. Itinuro ko rin kung paano gamitin o paano bigkasin. At itinuro ko rin sa part 20 kapag sila rin mga ito ay babangga sa 15 na letrang itong mga ito na ito. Kung paano bigkasin. At hindi ko sinabi ang pangalan. Ngayon sasabihin ko ang pangalan. Pero take note, hindi rin importante na matatandaan mo ang pangalan. Kahit makalimutan mo pala ang pangalan nila, pero wag mo lang kalimutan yung
kung paano sila gamitin, bigkasin kapag sila ang iyong nakikita, kapag ikay nagbabasa ng Quran. Okay, unahin ko muna ito ha. Itong bawi na ganyan, yung double, kapag sa taas ng letras yan nalalagay, ay fathatayn ang tawag sa kanya. Kapag sa baba ng letra naman siya nalalagay, ay kasratayn ang tawag sa kanya. Yung ganyan naman, na double na papunta sa letter O, damatayn ang tawag sa kanya. Ang tawag sa kanilang lahat ay tanwin. Itong letra naman na ito, ang tawag dyan ay iqlab. Siya ang tinatawag na huruful iqlab. Itong ito ng ito, ang tawag sa kanya ay idgham. Siya ang tinatawag na huruful idgham. 6 yan, pero hindi ko sinali ang dalawa kasi hindi naman kailangan yun. Itong 15 ka letra na ito, ang tawag yan ay ikhfa. Yan tinatawag na huruful ikhfa. At yan ang kailangan mong malaman kung paano malaman at maintindihan kung paano gamitin yan. Dahil sa next part ay gagamitin ko ang pangalan. Ang 4 na huruf ito, pero mayroon isa na hindi ko isinali. Kasi parang kabaliktaran ng ikhfa yun. Yun ay tinatawag na izhar. Kaya hindi ko na yun isinali. Hindi na yun kailangan ituro. Kagaya rin ng kasama ng ito na dalawa, hindi na kailangan. Kaya ulitin ko, sa next part, gagamitin ko ang pangalan nila na tanwin. At itong iqlab, idgham, at saka ikhfa. Insha'Allah. Ngayon,